May nagtatanong mga kalagalag kung paano daw mapaamo ang isang mailap na labuyo. Ang laman ng kulungan na to mga kahunter ay isang mailap na labuyo na wala pang 2 linggong nahuhuli. Ang katanungan na yan ay kay Mark Anthony Horio kung paano daw natin napapaamo ang ating huling labuyo. Makikita nyo mga kahunter na kapag binuksan ko itong kulungan na to, sisipat yan, talagang ito ay aalpas kapag kukunin natin. So depende yan sa mga kulungan na dapat nating gawin mga idol. So ito ang labuyo. Kapag yan ay ating kukunin dyan, so yun, sisipat yan. Ganito mga kalagalag. Kailap ang isang bagong huling labuyo. Kung kayo ay roon ng isang alagaing labuyo, ay kailangan ng kulungan natin ay hindi malaki. Dapat ang kulungan natin ay maliit lang na ang ating paaamuhing labuyo ay hindi siya pwedeng makabuelo o makagalaw, makaatras o makaabante. Dapat yung kulungan natin meron tayong bilog na net sa bungad ng pintuan. So ipapakita ko sa inyo mga kalagalag ang klase ng kulungan na dapat na ang labuyo ay hindi siya makagalaw ng masyado, at pag kinuha natin hindi siya makakaatras at hindi rin siya makakabante. So panoorin nyo mga idol ang ating kulungan na para sa mga labuyong ating paaamuhin. Ito mga kalagalag ang aking maliit na kulungan kung saan ang aking mga bagong labuyo ay dyan ko pinapaamo. At papakita ko sa inyo yung ano nito. Meron siyang pintuan dito at makikita natin yung net na yan. Yan ay may butas. So pag magpapatuka tayo, dito lang natin ilalagay o papadaanin natin yung kamay natin. At meron din itong pintuan dito sa ibabaw na kung saan dito ko siya kinukuha kung aking hihimasin. So yan. At linagyan ko ng mga screen para hindi lumabas yung ulo niya, kasi kapag mailap ang labuyo, ipapasok niya yung ulo niya, yung palong niya dyan na nasusugat, at ito naman sa ibabaw ay tatakpan ko na lang yan. So papasok natin mga kalagalag yung ating mailap na labuyo kung ano magiging itsura niya dyan sa loob. Ito na mga ka-hunter, ay papasok na natin yung napakailap nating labuyo para nga umamo. Dito lang siya sa loob ng maliit na kulungan. So yan mga idol. At yan ay talagang susubok yan makawala. At ang gagawin natin mga kalagalag, kung kayo ay may mga bagong labuyo, bagong bili, bagong bigay, gawa lang tayo ng maliit na kulungan, at yun nga ipasok lang natin sa maliit para hindi siya makaatras abante, na hindi siya pumapalag. At pwede natin yang gutumin ng 2 o 3 araw, at kapag siya ay papatukain na natin pagkalipas ng mga araw na yan, ay sa palad tayo magpapatuka. Gagawin natin yung patuka nandito sa palad at bubuksan lang natin to. Hindi yan makakaabante mga kalagalag dahil yung butas dito hindi siya magkakasya. Dama lang na sakto lang yung kamay nyo sa butas ng net, at ipapasok nyo lang yung kamay nyo dyan. Dito lang natin ipapasok yung kamay natin yan. Ganun lang. Sa pagkalipas ng 3 o 2 araw talagang tutuka yan dahil gutom. At kapag yan nasanay sa pagtuka sa inyong palad ay paunti-unti na yang aamo. At sa araw at hapon naman ay inyong hihimasin para mas maging maamo ang ating labuyo. Nang yan ay mawala ang pagkailap, at syempre meron tayong pintuan. Dito lang natin bubuksan. Hindi na yan makakapalag masyado mga kalagalag. So yan mga idol, ang ating paunawa
o pagpapaintindi sa pagpapaamo ng labuyo. At kung inyong masubukan ay talagang may mahabang proseso at pasyensya dahil talaga hindi basta madali magpaamo ng isang wild chicken o labuyo na galing pa talagang kagubatan. Ito na mga ka-hunter yung pinapaamo nating labuyo. Ito yung pangalawang step na paraan para siya ay ating mapaamo nga dahil galing sa malaking kulungan at ngayon sinilid natin dito sa maliit para nga hindi siya makagalaw. At ngayon after 2 days na pagpapagutom sa kanya para tumuka sa ating palad ay susubukan na natin siyang pakainin para siya nga ay masanay nating mapaamo. So bubuksan natin to. Di tulad ng dati pag binuksan natin yung pintuan sa malaking kulungan ay talagang sisibat yan. So dahil dito sa nakikita niyang maliit na butas lang ay hindi yan mag-a-attend. So try natin mga kalagalag na patakuin sa palad kung ito ba ay masubukan natin. So yan mga idol, yan tukang tuka, gutom na gutom dahil nga sa 2 days na pagpapagutom natin ay talagang tutuka yan. At ang pangatlong paraan yan ay ang para umamo ay hihimasin natin yan after na makapagtuka at paliliguan natin ng minumog na tubig mula sa ating bunganga. So ganun lang mga kalagalag ang pagpapaamo ng labuyo. Kailangan natin ng tiyaga at pasyensya. Tulad nga nito, siya ay tumutuka na sa aking palad. Kahit anong ilap ng labuyo mga kalagalag, kapag yan ay nagutom ay tutukayan sa palad natin. At yan nga ayan, walang tigil dahil gutom na gutom. So bawat pagpapakain natin mga idol, tiyaga lang talaga. Sa araw at hapon pwede natin patukain sa palad. So ayan mga ka-hunter, at talagang gutom na gutom. At yung pagka wild instinct niya ay nawala dahil nga sa kanyang nararamdamang gutom. Ikaw ba naman di pakainin ng 2 araw o 3 ay talagang magugutuman kayo. Makita natin na maila pa rin siya, pero ayan, lalapit yan at talagang tutuka. So yan mga ka-hunter ang share ko sa inyo na pangalawang step na pagpapaamo ng labuyo. Ayan mga ka-hunter, okay. Sana na-enjoy kayo mga ka-hunter sa makapanood ng isang wild ay tumutuka sa palad natin. Ayan, medyo ano na siya, busog na. Tutuka pa yan mga idol. Ayan. So yan mga ka-hunter, ang ating pinapaamong labuyo ay tumuka na sa palad natin at yan ay unti-unti na. At sa pangatlong step nga, ayan ay hihimasin na natin. Okay, pangatlong step mga kalagalag para mapaamo natin ang labuyo. Kailangan nating himasin sa umaga at sa hapon. So ngayon subukan na nating himasin itong ating labuyong pinapaamo. At kailangan din natin siyang paliguan, mumugba, bubugahan natin ng tubig para mamasak-masa yung kanyang katawan. At ito nga yung ating labuyo, no? Napakailat talaga nito. Nakatali na, nakakulong pa. So kailangan nating siguro dahil itong labuyong mga wild ay hindi dapat natin pagkatiwalaan, bigla na lang itong ano. So yung mga idol, hindi siya makaatras sa bante na dahil nga siya ay nasa maliit lang na kulungan. So mahilap pa rin, di ba? Dahil nga hindi pa siya sanay. So ito mga ka-hunter, ayan, purong-puro. May nagsasabi na mga nakapanood sa atin na ito daw na ginagawa ko ay kalukuhan sa pagpapaamo ng labuyo dahil sa hindi naman daw to mga ka-hunter puro. So tingnan nyo yan,
Ayan, sabi nila laking probinsya sila, laking bukid o laking gubat, alam nila ang klase ng labuyo. Alam nyo mga ka-hunter, kapag nakita nyo to sa personal, magugulat kayo dahil maliit ito. Pero pag sa camera, malaki tingnan ang labuyong manok. Kaya marami ang hindi naniniwala na hindi labuyo yung mga naipapakita natin. Pero sa marunong tumingin, ay talagang alam nilang labuyo ito mga ka-hunter. So dapat lang talaga ito himas-himasin natin. Haba na ng lawi. So kailangan nating paliguan gamit ang ating bibig para ibuga sa kanya yung tubig. Yan. So mahirap magtiwala mga ka-hunter talaga, no? Mumuga natin para mabasa yung kanyang katawan. So yan mga kalagalag, habang basa yung kanyang katawan, himas-himas lang tayo para ang ating mga alagang labuyong pinapaamo ay maging sanay siya hawakan para hindi siya nga mailat. So yan mga ka-hunter, unang sipat ko nito nung nakaraan, akala ko nito mistiso, pero nung ako'y nagkaroon ng eyeglasses sa pagtingin nito, purong puro pala. So yan mga ka-hunter, tingnan nyo ang mukha niya, no? Yung mata, dilat na dilat. At yung kanyang tenga, puti. Ayan. Matigas na siya, nakapaglugo na. So yan mga ka-hunter, ang liit lang, oh. Oh. Yung panabong ba, mahawakan nyo ng isang kamay. Ayan, oh. Ang panabong malaki, 2 kamay, mga 3 kilo. Ito nga, wala nga itong kalahati o magti 3/4. So kaya yung mga nagsasabing kalukuhan na hindi ito labuyo ay ewan ko lang, mahirap kasi magsalita na, o siguro sila ay tawag nito, nagyayabang lang, nagmamalaki na mas may alam sa labuyo. Kahit tayo ay hindi taga bukid o taga bundok, kapag nakita nyo naman ang purong labuyo sa panabong ay magtataka kayo dahil maliit ito eh. So ito mga ka-hunter, ayan, kunting himas-himas lang yan hanggang sa masana yung ating labuyong pinapaamo. So ito lang mga idol, ang pangatlong pamamaraan sa amo ng labuyo, himas sa umaga at hapon kapag tayo may oras o panahon para ang labuyo ay ating paamuin. Yan mga ka-hunter, pure red jungle fowl.